Okay. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Hairana Andalani, and welcome to our third week of Sharing is Caring Corner. For the last 2 weeks, we use Zoom as our platform for these projects. So now, Alhamdulillah, we can reach more people by this platform through this live. So sa mga hindi po nakakalam, this Ramadan ay nagkaroon po kami ng Misa Ramadan Project, at isa po ito sa proyekto ng Misa ay ito pong Sharing is Caring Corner, where every Saturday ay nagkakaroon po kami ng lecture, and ang mga lecture po ay alhamdulillah galing din po sa Misa. So our topic for this week is very interesting, and I think all of us can relate because it is all about true love in Ramadan with the formula ABCDE formula. Our lecturer for today is from the city of Konya, Turkey. He is currently studying mining engineering from Konya Technical University. Mashallah. Assalamualaikum Kak Ashed. Waalaikumsalam warahmatullah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang paksa natin sa maiksing oras na ito ay yung sinasabi nilang True Love in Ramadan, na meron siyang hashtag na formula. Bago ang lahat, mga kapatid, kung naaalala natin ang isang kwento na nabanggit sa kitab ni Dr. Aidul Karnain na La Tahzan, Don't Be Sad, may isang lalaki na si Ibn Rajab. Si Ibn Rajab isang araw ay gutom na gutom at walang makain. At sa araw din na yaon ay may natagpuan siyang mamahaling kwintas. Pinulot niya ito at nagtungo sa Makkah.
Nung nandoon na siya sa Makkah, ay in-announce na may lalaking nawalan ng kwintas. Kaya nagtungo si Ibn Rajab sa lalaking yaon para tanungin kung anong klaseng kwintas ang kanyang nawala. Inilarawan ng lalaki ang kwintas na tugma sa kwintas na natagpuan ni Ibn Rajab. Kaya ibinalik ni Ibn Rajab ang kwintas na yaon doon sa lalaki. At ang sabi ni Ibn Rajab, "Ya Allah, ibinalik ko ang kwintas para sa ikalulugod mo. Dahil sa pagmamahal ko sa iyo, kaya gantimpalaan mo ako ng mas mainam pa doon." Ating paiikliin ang kwento, mga kapatid. Si Ibn Rajab naglakbay sa dagat kasama ang isang maliit na bangka. Sa kanyang paglalakbay ay may malakas na hangin, may malakas na bagyo na yun ang naging dahilan para masira ang kanyang bangka. Ang tanging kinakapitan lamang ni Ibn Rajab sa mga oras na yaon ay isang pirasong kahoy na yun ang nagdala sa kanya sa maliit na isla. Nung nandoon na siya sa isla, ay may narinig siyang isang tumatawag ng bang o tumatawag ng pagdadasal. Kaya nagtungo si Ibn Rajab sa masjid. Nung nandoon na siya sa masjid, may natagpuan siya, may nakita siyang isang maliit na papel na nakasulat ang iilang bersikulo ng Quran doon sa papel na yaon. At kanyang binasa ito. Kaya nung narinig ng mga taong naninirahan sa isla ang pagbabasa ni Ibn Rajab, ay hiniling ng mga tao sa kay Ibn Rajab na kanyang turuan ang kanilang mga anak sa pagbabasa at pagsusulat ng Arabic. Hanggang dumating sa punto na hiniling ng mga tao na mag-asawa si Ibn Rajab doon sa islang yaon. At tinanggap naman ni Ibn Rajab ang alok ng mga tao dahil may isang babaeng wala ng magulang o ulila na sa magulang. Nung ikakasal na si Ibn Rajab, ang babaeng pakakasalan niya ay nagsuot ng isang kwintas. Nakita ni Ibn Rajab ang kwintas na suot ng babaeng mapapangasawa niya ay tugma sa kwintas na kanyang natagpuan sa Makkah. At kaya dali-dali niya itong tinanong ang babaeng mapapangasawa niya sa kung ano ang kwento ng kwintas na kanyang suot. Ang sabi ng babae, "Nung buhay pa ang aking ama, ay minsan niya nang naiwala ang kwintas na ito nung pagpunta niya sa Makkah. At napulot ito ng isang lalaki at ibinalik sa kanya. Pagkatapos noon, ay lagi nang ipinagdudua ng aking ama na ako ay biyayaan ng isang lalaki na katulad ng lalaking nakapulot ng kwintas doon sa Makkah dahil sa kanyang pagiging matapat niya, dahil sa pagmamahal niya kay Allah subhanahu wa ta'ala." At ang sabi ni Ibn Rajab, ang lalaking nakapulot ng kwintas doon sa Makkah ay ako. Tingnan niyo, mga kapatid, naging matapat muna kay Allah subhanahu wa ta'ala. Minahal niya muna si Allah subhanahu wa ta'ala at natagpuan niya ang tunay na pag-ibig. Tayo, mga kapatid, nagmahal, nasaktan, binaliwala. Tayo ba, mga kapatid, nagmahal na ba tayo? Nasaktan na ba tayo? Binaliwala na ba tayo ng ating minamahal? Kaya ang iba sa atin hindi na naniniwala sa tunay na pag-ibig. Ngunit kung ating titignan ay there is a true love in Islam. There is a true love in Ramadan. Ngunit ating nalimutan ang nasa itaas. Hindi natin minahal ang nasa itaas.
Binaliwala natin ang nagmamahal sa atin na nasa itaas. Kinalimutan natin ang ating Panginoon na si Allah subhanahu wa ta'ala. Ganun pa man, ay nandyan pa din ang pagmamahal ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi nagbago ang kanyang pagmamahal sa atin. Dahil laging bukas ang pintuan para muling mahalin si Allah subhanahu wa ta'ala. Laging bukas ang pintuan para muling magbalik loob sa kay Allah subhanahu wa ta'ala. Walang second chance, walang last chance kay Allah. Laging may chance para muling mahalin si Allah subhanahu wa ta'ala. Laging may chance para magbalik loob sa Kanya. Inni ghafarun liman tab. Ang sinasabing ghaffar ay ang pagpapatawad ng paulit-ulit. Kaya sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, katotohanan, ako ay nagpapatawad ng paulit-ulit sa mga humihingi ng kapatawaran. Tingnan niyo ang pagmamahal ni Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid. Kaya masasabi nating may tunay na pag-ibig dito sa buwan ng Ramadan. Masasabi nating may tunay na pag-ibig dito sa reliyong Islam. At lalo-lalo na dito sa buwan ng Ramadan, mga kapatid. At bakit natin masasabi na may tunay na pag-ibig dito sa buwan ng Ramadan? Maraming dahilan, mga kapatid, para tayo ay maniwala sa tunay na pag-ibig dito sa buwan ng Ramadan. May limang bagay akong babanggitin na maaaring maging dahilan para tayo ay maniwala sa tunay na pag-ibig dito sa buwan ng Ramadan. Una, ano ang hikmah? Ano ang wisdom kung bakit tayo pinag-utusan na mag-ayuno? Maraming dalil, patunay na ipinag-utos ang pag-aayuno dito sa buwan ng Ramadan. Ngunit kung ating titignan ang scientificong pamamaraan, ay nag-aayuno tayo para linisin ang ating katawan. Hindi lamang linisin ang ating kaluluwa, bagkus pati ang ating katawan. Nag-aayuno tayo para sa ating kalusugan. Wika nga ng mga dalubhasa sa medisina, kung ano kadami ang iyong kinakain, ay ganun din kadami ang iyong nakukuwang sakit. May kasabihan din sa Turkish na urutstut sıhhat-bul. Ikaw ay mag-ayuno at matatagpuan mo ang kalusugan. At ayon din sa payo ng ating mahal na propeta, na kahit hindi sa buwan ng Ramadan, na kumain lamang tayo para tugunan ang ating pangangailangan. Thuluthun li ta'amihi, thuluthun li syarabihi, thuluthun li nafsih. Kaya masasabi nating may tunay na pag-ibig, mga kapatid. Dahil ang Allah subhanahu wa ta'ala ay ang gusto niya lamang sa atin. Ang gusto niya lamang niya sa atin ay maging malakas tayo. Wasta'inu mastata'tum. Ang gusto lamang ni Allah subhanahu wa ta'ala sa atin ay maging malusog tayo. Kaya tayo, kung may minamahal tayo, ang gugustuhin lamang natin sa ating minamahal ay maging mabuti siya, maging malakas siya, maging malusog, dahil yun ang tunay na pag-ibig. Pangalawa, mga kapatid, na maaring maging dahilan para tayo ay maniwala sa tunay na pag-ibig dito sa buwan ng Ramadan ay si Allah subhanahu wa ta'ala ay pinapatawad niya ang mga kasalanang nagawa ng mga nag-aayuno dahil sa pagiging mahabagin niya, dahil sa pagmamahal niya sa atin. Man sama Ramadan imanan wa ihtisaban gufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Sino man ang nag-ayuno
na sa buwan ng Ramadan na may kasamang pananampalataya at hangarin sa gantimpala ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ay papatawadin ang kanyang mga kasalanan. Kaya masasabi natin mga kapatid na may tunay na pag-ibig dito sa buwan ng Ramadan. Pangatlo mga kapatid, na maaaring maging dahilan para tayo ay maniwala sa tunay na pag-ibig dito sa buwan ng Ramadan ay ang mayayaman at ang mahirap ay nagmamahalan, nagbibigayan. Ang mayayaman ay nagsasadaka sa mga mahihirap, nagpapa-iftar, nagpapakain sa mga nag-aayuno. At ang mga taong pinakain naman o tinulungan ay kanilang pinapasalamatan o kanilang pinagdadasal ang mga taong tumulong sa kanila o ang nagpakain sa kanila. May mga dalil patungkol dito mga kapatid. Ngunit kung ating titignan ang scientificong pamamaraan, itong scientificong pamamaraan mga kapatid ay hindi batayan ng ating reliyong Islam. Dahil meron lang tayong pinagkukunan o ugat ng ating alintuntunin sa reliyong Islam. May 4 lamang ayon yan sa kitab na Usulul Fiqh. Ngunit ang Islam ay ugat ng mga kaalaman. Ang Islam ay ugat ng science. Ang Islam ay ugat ng mga lahat ng mga bagay-bagay dito sa ibabaw ng mundo. Kung ating naaalala ang oxygen and carbon dioxide cycle, pwede nating ialintulad ang mga mayayaman at mahihirap na parang oxygen at carbon dioxide dahil sa kanilang pagbibigayan at pagmamahalan. Kung saan ang oxygen ay pinoproduce ito ng mga halaman at mga puno na ibinibigay sa mga tao at mga hayop. Dahil ang oxygen ay kailangan ng mga tao at mga hayop para sila ay mabuhay dito sa ibabaw ng mundo. Kung saan, at ang carbon dioxide naman ay pinoproduce ng mga tao at mga hayop na yun ay binibigay nila sa mga halaman at mga puno para sila ay mabuhay dito sa ibabaw ng mundo. Ito yung sinasabi nila mga kapatid na give and take relationship. Tayong mga tao at ang mga hayop ay nagbibigay ng carbon dioxide sa mga halaman at puno at ang mga halaman naman at mga puno bilang gantimpala sa atin ay binibigyan naman tayo ng oxygen. Kaya mga kapatid, ang pagmamahalan ng mga mahihirap at mayayaman ay nagkakaisa, nagtutulungan, nagmamahalan. Kaya masasabi natin mga kapatid na may tunay na pag-ibig dito sa buwan ng Ramadan. Of course, hindi lamang sa buwan ng Ramadan mga kapatid. Pang-apat na maaaring maging dahilan para tayo ay maniwala sa tunay na pag-ibig dito sa buwan ng Ramadan. Dito sa buwan ng Ramadan ay nagbigay ang Allah Subhanahu wa Ta'ala ng napakadaming sunnat na mga ibada, mga piling ibada dahil sa pagmamahal niya sa atin, mga kapatid. Ang mga pagsasadaka, pagpapakain ng mga nag-aayuno, pagsasala ng tarawih, pagsasala ng tahajjud. وَمَا زَالَ عَبْدِي يَتَقَرَّبْ إِلَيَّ بِنَوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ. Ang aking alipin, sabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, ay patuloy na lumalapit sa akin sa pamamagitan ng mga ibada, sa pamamagitan ng mga piling ibada o kalabisang ibada hanggang siya ay aking mamahalin.
Kaya masasabi natin mga kapatid na may tunay na pag-ibig dito sa buwan ng Ramadan. Panglima na maaaring maging dahilan mga kapatid para tayo ay maniwala sa tunay na pag-ibig dito sa buwan ng Ramadan dahil sa pagmamahal ni Allah subhanahu wa ta'ala sa atin ay binibigyan niya tayo ng mga pagsubok. Dito sa buwan ng Ramadan ay sinusubukan ni Allah subhanahu wa ta'ala kung hanggang saan ba ang ating pananampalataya sa Kanya. Naisip ba natin mga kapatid, ang preskong isda, binabad sa suka, nilagyan ng kalamansi, nilagyan ng suka, nilagyan ng sibuyas, nilagyan ng luya, nilagyan ng asin, at lagyan na rin natin ng sili mga kapatid. Ito yung sinasabi nilang kinilaw mga kapatid. Naisip ba natin mga kapatid, ang isdang bangus, isinigang sa sampalok, maasim-asim ang sabaw. Baka pwede tayong kumain mga kapatid. Baka pwede tayong uminom ng patago. Baka pwede tayong kumain ng patago dahil wala namang nakakakita sa atin mga kapatid. Ngunit ang tunay na nananampalataya, ang tunay na nagmamahal kay Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi kakain, hindi iinom sa oras ng kanyang pag-aayuno. Hindi mag-iisip ng mga bagay na hindi kanais-nais sa alintuntunin ng Islam. Hindi gagawa ng mga gawaing hindi kaaya-aya sa alintuntunin ng Islam. Dahil ito ay mga pagsubok lamang sa atin dahil sa pagmamahal ni Allah subhanahu wa ta'ala sa atin. Wa inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum. Katotohanan, kapag si Allah ay minahal o ginusto niya ang isang kaum o ang mga tao, ang mga nananampalataya sa Kanya, ay Kanyang bibigyan ng pagsubok. Kaya mga kapatid, masasabi nating may tunay na pag-ibig dito sa buwan ng Ramadan mga kapatid. Nasa atin na yun mga kapatid kung tayo ba ay maniniwala sa tunay na pag-ibig dito sa buwan ng Ramadan. Nasa atin na yun mga kapatid kung anong landas ang ating pipiliin. Landas ba ng tunay na pag-ibig? Landas ba ng sakit, galit at puot ang nilalaman? Dahil may kalayaan tayo, may karapatan tayo para mamili ng landas na ating tatahakin dito sa ibabaw ng mundo. May isang formula nga tayo mga kapatid. Napakasimple ng formula natin, ABCD. Formula lamang mga kapatid. Simpleng formula lamang ito mga kapatid. ABCD lamang. Na baka pwede natin itong magamit sa ating paglalakbay dito sa ibabaw ng mundo mga kapatid. Ano ba ang ibig sabihin ng letter A? Ano ang ibig sabihin ng letter A mga kapatid? Ang ibig sabihin ng letter A dito sa formula natin na ito ay Allah. Ang Panginoon nating Allah. Dahil lahat tayo ay nagmula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Lahat tayo ay nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala. Lahat ng ating natatamasa, nakikita o nararamdaman dito sa mga bagay-bagay dito sa ibabaw ng mundo ay nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang langit, ang lupa, ang mundo ay galing kay Allah subhanahu wa ta'ala. May mga dalil patungkol dito mga kapatid. At lagi nga natin sinasabi na inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ngayon mga kapatid, dito na naman tayo kay letter B. Ano ang ibig sabihin ni letter B mga kapatid? Birthday.
araw kung kailan tayo pinanganak. Galing tayo kay letter A, galing tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala, at nagsisimula tayo dito sa letter B. Dito tayo nagsisimula para mamulatan ang mundo. Dito tayo nagsisimula para mamulatan natin ang mga makamundong bagay, mga kapatid. At habang lumilipas ang panahon, mga kapatid, ay natututo tayong gumapang, natututo tayong lumakad patungo kay letter C. Ano ang ibig sabihin naman ni letter C, mga kapatid? Ang ibig sabihin ng letter C, mga kapatid, ay choice. Pagpili. Kalayaang mamili ng landas. Dahil dito sa ating reliyong Islam, mga kapatid, ay walang sapilitan. La ikraha fid din. Bawat isa sa atin ay may karapatan para mamili ng landas. Landas ba ng tunay na pag-ibig? Landas ba ng sakit, galit at puot ang nilalaman? Kaya ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Hadha sirati mustaqiman. Ito ang aking landas na napaka-tuwid. Fattabi'uh. Inyong sundin, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wala tattabi'us subul. At huwag kayong susunod sa mga ibang landas. Sa bawat landas na ating pipiliin, mga kapatid, ay si Allah subhanahu wa ta'ala ay nagbigay ng reminders kung ano ang magiging resulta nito. Dahil darating ang panahon na ito ay ating aanihin, mga kapatid. Habang tumatagal naman, mga kapatid, ay papunta naman tayo kay letter D, mga kapatid. Kung ano ang pinili nating landas, kahit anong landas ang pinili natin dito kay letter C, landas man na matuwid, landas man na baluktot, landas man ng tunay na pag-ibig, o landas man ng pag-ibig na walang saysay, lahat ng mga landas na yaon, mga kapatid, ay papunta kay letter D. Ano ang ibig sabihin ng letter D, mga kapatid? Death day. Araw ng kamatayan. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Lahat ng may buhay ay makakaranas ng kamatayan. Tignan niyo, mga kapatid. Bata, matanda, may ngipin man o wala, may pimples man o wala, ay alam niya kung ano ang kanyang birthday. Alam niya kung anong araw siya ay pinanganak. Ngunit hindi niya alam kung kailan siya mamamatay. Hindi niya alam ang araw ng kanyang kamatayan. Habang tumatagal, habang lumilipas ang panahon, ay papunta tayo sa ating libingan. Ito na ba ang ating final destination, mga kapatid? Ito, hanggang dito na lang ba tayo, mga kapatid? Hindi, mga kapatid. Dahil ang final destination natin ay si letter E. Ano ang ibig sabihin ni letter E? A plus B plus C plus D equals E. Ano ang ibig sabihin ni letter E? Eternity. Kabilang buhay, mga kapatid. Ang ating kabilang buhay ay nakabase sa kay letter C. Kung ano ang landas na ating pinili. Kung ang landas na
Kung ang pinili nating landas ay mabuti, ang ating kabilang buhay ay magiging mabuti din. Kung ang landas na ating pinili ay masama, ang ating kabilang buhay ay magiging masama din, mga kapatid. Ika nga nila, mga kapatid, al-jazaw min jinsil amal. Ang ating mga gantimpala ay nakadepende sa kung ano ang ating ginagawa. May ya'mal mithqala darratin khayran yara. At ayon din sa Newton law, in every action there is an opposite reaction. Kaya mga kapatid, nasa sa atin na yun kung tayo ba ay maniniwala sa tunay na pag-ibig. Nasa sa atin na, mga kapatid, kung ano ang pipiliin natin, ang pag-ibig ba na may pagmamahalan? Ang landas ba na may tunay na pag-ibig o ang landas nagsakit, galit at puot ang nilalaman? Nasa sa atin na, mga kapatid, kung anong landas ang ating pipiliin. Tunay ba? Ang pipiliin ba natin ang tunay na pag-ibig o ang pag-ibig na walang saysay, mga kapatid? Kaya mga kapatid, tayo ba, mga kapatid, naniniwala ba tayo sa tunay na pag-ibig, mga kapatid? Hanggang sa muli, mga kapatid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kaka Marshall. Shukran very much po sa lecture niyo po for today. Sandali po. Kaka Marshall, bago po natin i-end yung live na to, Kaka Marshall, gusto lang po namin humingi ng advice po sa inyo kung paano po ba mas maging close, how to be closer to Allah Subhanahu wa Ta'ala po, how to stay in love with Him. Baka po pwede po natin silang bigyan ng tips po para po mas mapalapit po tayo sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillah. Ang pinakamahalagang dito sa pagmamahalan, ang pinakamahalagang pagmamahalan ay itong pagmamahal kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang pinakamagandang communication ay ang communication muna kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, mga kapatid. Tingnan niyo, mga kapatid, kung wala tayong pagmamahal kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, ay ang pagmamahal natin sa ating kapwa ay magiging mahina. Pwede pa siyang magiging pakitang tao na pagmamahal kung wala ang pagmamahal kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ganun din, kung wala tayong communication kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, magiging mahina rin ang communication natin sa ating kapwa. Tulad ng mag-asawa, mga kapatid. Itong may mga asawa, mga kapatid. Kung sa relasyon nila ay hindi nila isinama si Allah, ang kanilang relasyon ay magiging mahina. Doon papasok ang mga paghihinala. Doon papasok ang hindi magtitiwala ang bawat isa sa kanila. Doon papasok ang mga selos na galing kay Shaitan dahil wala doon sa kanilang relasyon
ang pagmamahal kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sa ating pagmamahal, bago natin mahalin ang kahit sino man, ay mahalin natin muna si Allah subhanahu wa ta'ala. At paano ba natin ito, paano ba tayo magiging malapit kay Allah subhanahu wa ta'ala? Una, matakot tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang sinasabing pagkatakot ay ang pagsunod sa kanyang mga alintuntunin at pag-iwas sa mga ipinagbabawal niya. Pangalawa, mga kapatid, ay maging ikhlas tayo sa lahat ng ating gawain, mga kapatid. Dahil itong niyat natin ay nasira, ay magiging masisira ang lahat ng bagay. Kaya ang sabi ni Aristotle din, mga kapatid, educate first your heart. Sabi niya, turuan mo muna, linisin mo muna ang iyong puso dahil ang iyong kalaman ay walang saysay kung hindi malinis ang ating intensyon, mga kapatid. Magiging maganda ang intensyon natin sa lahat ng ating mga gawain. Maraming dalil, mga kapatid, innamal a'malu binniyat. Maraming dalil, kaya hindi na tayo nagbabanggit kasi alam nyo na ito, mga kapatid. Ang pangatlo ay gaya ng ating nabanggit, mga kapatid, ay ang pagsasagawa ng mga ibada. Ito man ay wajib, ito man ay sunnat. Ang sinasabing sunnat, mga kapatid, ay ang paggawa ng ibada, pagsamba, na kung gagawin mo ay merong gantimpala. At kung hindi mo gagawin ay wala kang makukuha ng gantimpala at wala ka rin kaparusahan na makukuha. Yun ang sinasabing sunnat. Kaya, gumawa tayo ng sunnat, isagawa natin ang sunnat ng mga ibada, ayon sa hadithul qudsi na nabanggit, ma zala abdi yataqarrab ilayya binawafili hatta uhibba. Ang aking alipin, sabi niya, ay patuloy na lumalapit sa akin sa pamamagitan ng mga pagsamba ng mga piling, pag-ibada, pagsasagawa ng mga sunnat ng mga ibada, hanggang siya ay lalo kong mamahalin, hanggang siya ay aking mamahalin, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya yun, mga kapatid, magsagawa tayo ng mga sunnat at wag nating iwan naman yung mga wajib, mga kapatid. Yun ang pinakamahalaga, wag nating iwan. Tulad ng ngayon, mga kapatid, yung iba ay nalulungkot dahil wala silang tarawih. Walang nagtatarawih sa masjid, nalulungkot sila. Pero hindi naman sila nagsasala ng fajr, hindi naman sila nagsasala ng duhur, hindi naman sila nagsasala ng maghrib. Ngunit sila ay nalulungkot dahil walang tarawih. Tingnan mo ang logic, mga kapatid. Ang duhur, ang fajr, ang maghrib ay wajib. Pag iniwan mo yon, ay paparusahan ka ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ayon yan. At magiging kufur ka pa, magiging kafir ka pa. Ayon yan sa madhab ni Imam Hanbali. Hindi sa kay Imam Hanbal na madhab. Magiging kafir ka pa pag iniwan mo ang pagsasala. Ngunit ang tarawih, lungkot na lungkot tayo dahil walang tarawih sa masjid. Pero hindi tayo nalulungkot na iniwan natin ang mga wajib. Kaya, mga kapatid, yun. Unahin natin muna ang mga wajib at isunod natin ang mga sunnat ng pagsasagawa. At doon, inshallah, magiging malapit tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Yun, Ali. Maraming salamat po Shed Pompong. Maraming salamat po sa pagpapaundak niyo po sa invitation namin ito. Yun po, bago po natin i-end itong live na to, gusto po namin humingi ng tawad po sa inyo sa mga naging problema bago po tayo nakapag-live. Kasi yun na nga po, bagong platform ng ating Ramadan Project ito. And alhamdulillah naman po, marami din po nanood. Maraming salamat po sa mga viewers na nanood for this week of sharing is caring corner. So yun nga po,
sobrang dami po namin natutunan sa lecture niyo, Kaka Shed. Yun na, yung para maging mas closer sa Allah Subhanahu wa Ta'ala ay yun na, gumawa ng mas maraming ibada para sa Kanya. And yun, hindi po namin malilimutan yung binigay niyo pong formula, which is the ABCD equals E formula for the true love in Ramadan, which is yung A is equals to Allah, B is birthday, C is choice, and D is death day. And it is equals to eternity. Sobrang dami po namin tututunan sa inyo. Maraming salamat po. And yun na nga po, Kaka Shed, sa mga nanood, yun, again, maraming salamat sa panonood nyo. And yun na nga. Dito na po natin i-end yung broadcast na to or live na to. Maraming salamat po sa inyo lahat again. Assalamualaikum. Salam.